Hi po Sir Neb. May kinukwento yung isa kong tita na isang nakakatakot at nakakadiring pangyayari na nangyari sa kanila sa Japan noong early 90s. Entertainer si Tita Neil. Sumasayaw sila ng folk dance sa mga events kasama ang iba pang Pinay na kasama rin niya sa iisang accommodation. Doon sa accommodation nila, doon nangyari yung horror experience niya. Bale, 2 palapag yung apartment building na yon. Tapos yung buong first floor doon ay inuupahan ng agency nila. Puro daw sila Pinoy at Pinay doon na nagtatrabaho sa mga bar at restaurant. Tapos yung second floor naman ay mga Hapones talaga ang umuupa na kadalasan ay mga mag-isa lang sa buhay. Sabi nga ni Tita Neil, karamihan ng mga Hapones doon sa building na yon ay mga suplado at suplada sa kanila dahil mga Filipino sila. Ang re-racist daw at mababa ang tingin sa kanila. Kaya kadalasan ay hindi na lang nila pinapansin o kaya iniiwasan nila kapag nakakasalubong nila sa hallway. Ang liit pa naman daw ng pasilyo roon. Kaya kapag alam nila na super racist ang mga makakasalubong nila, bumabalik talaga sila sa kwarto. Nirereklamo nga raw nila yon sa agency nila dahil nasistress sila. Kaya ang nangyari nga ay kinuha ng ahensya yung buong palapag para sa kanila. Umokay naman daw yung paninirahan nila roon sa apartment building magmula nang gawin yon ng agency nila. Kaso dahil sa sobrang sama nga ng ugali ng ibang Hapones ay ayaw silang tantanan. Yun daw nakatira sa taas ng kwarto nila ay parating nagpupukpok sa sahig o kung anuman na siguradong maririnig nila o mabubulahaw sila. Since kahoy lang yung sahig, di dinig na dinig nila. Sinasadya raw mag-ingay tuwing umaga. Palibhasa ay alam na oras ng tulog nila yon. Natuto na lang daw silang i-ignore yung ingay kasi wala na ring magagawa yung agency nila dahil alangan namang kunin din noon yung second floor para sa kanila. 3 raw silang Pilipina na nagsishare doon sa isang kwarto na yon. Yung isa nilang kasama na si Olive, isang beses daw ay napundi na talaga roon sa nakatira sa itaas dahil halos kalahating oras na raw itong kalampag ng kalampag. Nagtatry nga raw matulog si Olive. So ang ginawa niya ay inakyat na niya yung nakatira sa taas nila. Katok daw ng katok itong si Olive pero puro dabog lang din daw ang sagot noong kapitbahay nila. Binabato pa nga raw yung pinto lalo na noong nagsabi ito na siya nga yung nakatira sa ibaba. Sa yamot daw ni Olive ay tinadyakan niya yung pinto. Nagkaroon ng malaking gasgas yung pinto kaya nagtatakbo na raw pababa si Olive. Nireklamo na raw ni Tita sa management ng building yung gawain noong tenant sa taas dahil araw-araw daw talagang nag-iingay ito. Noong pinuntahan naman ng admin at ni Tita yung kwarto ay tahimik sa loob. Sabi ng admin ay baka nasa trabaho yung nakatira doon kaya pinagpaliban yung pagkausap dito. Ilang araw pa raw na nagkakalampagan sa taas tuwing umaga hanggang isang araw ay may tumagas na maitim na likido mula roon sa kisame. Nadatnan na lang daw ni Tita na umaalingasaw yung kwarto nila dahil nga roon sa likido na naglalawa na sa may mesa nila. Kinutuban na sila ng hindi maganda dahil amoy bulok yung likido. Tumawag uli sila sa admin at doon na napilitang puwersahang buksan yung kwarto sa taas. Doon na natuklasan na naaagnas na yung kapitbahay nila at sa sobrang agnas na nito ay tumagas na yung katas sa kahoy na sahig. Ang nakakapangilabot doon, mag-iisang buwan nang patay yung tenant pero dahil walang pakialam ang magkakapitbahay sa taas ay walang nakahalata na patay na ito. At sa loob ng mahabang panahon na patay na ito at naaagnas ay patuloy pa rin yung kalampagan na naririnig ni Tita. Ang malala ay patay na ito ng puntahan ni Olive. Ibig sabihin pala ay multo na lang nito yung gumagawa ng ingay at yung nagbabato ng mga gamit sa pinto noong katukin ni Olive. Lumipat daw ng ibang kwarto si Tita dahil kahit noong nalinis na yung bangkay noong Hapones
ay tuloy pa rin ang mga ingay na naririnig nila mula sa kwarto nito. Isa pang dahilan kung bakit sila lumipat ng kwarto ay dahil nandidiri daw sila kapag naaalala yung katas ng bangkay na tumulo sa mesa nila na kinakainan pa man din nila. Kahit daw malinis na yung kwarto nila at naitapon na yung mesa, ay parang naaamoy pa rin nila at nakikita ang maitim na katas na yon. Sir Neb, tawagin mo na lang po akong Borge. Ang kwento pong gusto kong ibahagi sa inyo ay ang karanasan ng tito ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Alex. Pumayag po siya na ipadala ko ang kwento niya. Basta wag ko na lang daw babanggitin ang tunay niyang pangalan at ang pastor na sangkot sa kwentong ito. Yung pastor po ay kababata at kaibigan ni tito. Mahilig po si tito na mag-donate sa simbahang pinamamahalaan ni pastor bilang suporta niya. Dumating lang sa panahon na medyo naligaw ng landas si tito nang malulung siya sa alak at sugal. Naubos yung pera niya at yon ang naging dahilan kung bakit lagi siyang nasesermonan ni pastor. Isang araw po ay namroblema si tito. Kinailangan niya ng malaking pera para maipambayad sa pinagkautangan niya dahil natalo siya sa sugal. Naisip niya pong lumapit kay pastor. Sa isip niya ay hindi siya matatanggihan nito dahil lagi niya itong tinutulungan nung nakakaluwag pa siya. Kaso ang sabi ni pastor, wrong timing ang lapit niya dahil nagkataon na enrollan at kailangan niya yung pera para sa pagpapa-enroll ng mga anak niya. Pinagdamdam yon ni tito dahil yun lang daw ang unang beses na humingi siya ng tulong kay pastor, pero tinanggihan pa siya. Kahit konting tulong man lang daw sana na makakabawas sa problema niya ay hindi siya nito nagawang mabigyan. Sa sama ng loob ay naglasing ng husto si Tito Alex. Nung gabi ring yun ay nagplano siya ng masama kay pastor. Humahapay na pinuntahan niya ito sa bahay. Saktong nakita niya ito na nakatayo sa gate. Nilapitan niya ito at nilabas ang patalim niya. Sinabi niya kay pastor na mula sa gabing yon ay pinuputol na niya ang pagkakaibigan nila. Hindi raw umimik yung pastor at nanatili lang na nakatingin sa kanya. Ni hindi ito natakot sa hawak niyang patalim. Ang plano raw ni tito ay takutin lang ito. Pero dahil hindi niya ito kinakitaan ng takot at dala na rin ng kalasingan, ay inundayan niya ng saksak yung pastor. Sunod-sunod na saksak. Pero natigilan daw si tito dahil hindi daw niya naramdaman na tumarak yung patalim niya sa katawan nun at wala rin siyang nakitang dugo. Nagsimulang matakot si tito. Ang nasa isip niya ay baka immortal si pastor. May kapangyarihan. Ganoon daw talaga ang naisip niya nung mga oras na yon. Kaya kumaripas siya ng takbo palayo sa sobrang takot. Pero kinabukasan, Sir Neb, nabigla na lang siya sa balitang nakarating sa kanya. Si pastor daw ay namatay kagabi dahil sa dami ng saksak na tinamo. Nataranta si Tito Alex. Inisip niya agad na siya ang salarin. Pero may pagtataka rin dahil hindi nga ito tinablan ng patalim niya. Hindi alam ni Tito ang gagawin niya. Parang sasabog daw yung utak niya sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyari. Paano niya napatay si pastor? Naguluhan din sa kwento niya yung asawa niya. Ayon kay tita, hindi naman daw si Tito Alex ang sumaksak kay pastor, kundi isang holdupper habang pauwi ito galing sa simbahan. Kaya ano raw bang pinagsasabi ni Tito? Sinabi na lang ni Tito na baka nanaginip lang siya, pero alam niya sa sarili niya na hindi pa naginip ang ginawa niya kagabi. Kahit lasing siya ay alam niyang pinuntahan niya si pastor para sana takutin, pero nasaksak nga niya at hindi tinablan. Noon niya naisip na baka ang pastor na nakaharap niya kagabi ay isa na lang multo, kaya hindi na ito tinablan ng patalim niya. Nagsisi naman si Tito
at humingi ng tawad sa puntod ni Pastor dahil sa naging masama niyang tangka sa buhay nito na nauna na palang tinapos ng isang holdapper. Tawagin niyo po akong Kaiser. Kwento ko lang yung kababalaghan na nangyari sa bahay namin noong nagkasakit ang dati naming kasambahay na si Ate Lerma. Sir Neb, hindi naman sa paninira kay Ate Lerma, pero medyo mahirap kasi siyang pakisamahan. Oo nga't masayahin siya, palabiro at friendly. Kaya lang kasi sa sobrang friendly niya, nakakailang na. Masyado kasi siyang malapit sa mga lalaki. Kahit may asawa o girlfriend yung lalaki, ay napaka-touchy niya. At nakikipagbiruan pa ng green jokes. Tuloy maraming nayayamot sa kanya na kababaihan. Si mama nga naaawa lang daw kaya kinuhang kasambahay si Ate Lerma. Wala kasi siyang trabaho dahil na rin sa mga issue sa workmates niya doon sa pabrika na dati niyang pinagtatrabahuhan. Malakas lang yung loob ni mama na hindi magiging close ni Ate Lerma si Papa dahil nasa ibang bansa si Papa noon. Stay in sa bahay si Ate Lerma. May kwarto sa bahay na dating imbakan ng mga lumang gamit pero ginawa na lang kwarto ng kasambahay. Maliit lang ang bintana noon, yung katulad lang nung sa banyo. Tapos nasa bandang taas pa. Parating bukas yung pinto ng kwarto na yon para hindi ma-suffocate si Ate Lerma sa loob. Nilagyan na lang niya ng kurtina para meron siyang privacy kahit papano. So mabalik tayo sa pagiging masyadong friendly ni Ate Lerma, lalo na sa mga lalaki. Nabalitaan na lang ni mama sa tindahan na may nakaaway si ate sa may kanto. Babae raw na nagselo sa sobrang closeness ni Ate Lerma sa boyfriend noong babae na pedicab driver. Nung tanungin naman ni mama si ate tungkol doon, ay tinawanan lang niya. Hindi naman daw kasi niya kilala yung lalaki. Natawa lang daw siya kasi tinawag siyang sexy. Kaya nakipagbiruan siya. Hindi naman daw niya alam na naroon pala yung girlfriend noong pedicab driver. Wala naman nang naging aberya pagkatapos noon. Kaya lang ay makaraan ng ilang araw ay nilagnat si Ate Lerma. 2 araw siyang nilagnat at tuwing gabi ay nagigising si na mama dahil naririnig daw nila itong umuungol. Ginigising ni mama si Ate Lerma tapos ay sinasabi raw nito na nananaginip siya ng bruha na sinasakal siya. Sabi ni mama baka fever dream lang kaya hindi nila pinansin. Noong 3 araw na hindi pa gumagaling si Ate Lerma ay sinabi ni mama na kung hindi pa raw bubuti ang kalagayan niya ay pupunta na sila sa ospital. Hindi nga umayos ang pakiramdam ni Ate Lerma kaya pupunta na sana sila. Kaya lang hindi natuloy sa kung ano bang dahilan na hindi ko na maalala. Pinagpabukas na lang nila ang pagpunta sa ospital. Nung gabing yon, nagising na naman si mama sa mga ungol ni Ate Lerma. Papasok pa lang daw si mama sa kwarto ni ate ay may naamoy na siyang parang nabubulok na dugo at panis na laway. Noong paghawi raw ni mama ng kurtina ay napatalon siya sa gulat dahil may anino raw ng ulo doon sa bintana ng kwarto ni ate. Pero mabilis daw yung nawala. Kinabahan si mama dahil noong mawala raw yung anino ay tumigil sa pag-ungol si Ate Lerma. Ginigising na niya ito nung mapansin ni mama na mamasa-masa yung pader kung saan nakapwesto yung bintana. Nung lapitan daw yon ni mama ay halos masuka siya dahil doon pala nagmumula yung amoy bulok na dugo at panis na laway. Wagas na raw ang pagyugyog ni mama kay ate para magising ito. Nung magising na nga si Ate Lerma ay tinuro niya yung basang pader. Nung suriin nilang mabuti ay nakita nila na may naglalawa ng ang likido roon sa bandang baba ng bintana. Hindi na nakatulog noon sina mama at Ate Lerma. Noong umaga naman na nagising kami ay nagmamadali silang umalis para magpatawas. May hinala raw kasi si Ate Lerma na hindi simpleng trangkaso lang ang nangyayari sa kanya, kundi inaaswang siya.
At hindi nga sila nagkamali, Sir Neb. Dahil pagka-uwi nila noon ding umaga na yon, ay nalaman nila na inaaswang nga si Ate Lerma. Galit daw yung aswang sa kanya dahil nilalandi raw niya ang nobyo nito. Iisa lang ang pinaghinalaan ni Ate Lerma na pwedeng gumawa noon, pero pinalampas na lang niya. Gumaling din naman siya at hindi na niya nakita pa yung pedicab driver at jowa nito. Magmula noon ay nawala na yung pagiging over-friendly ni Ate Lerma sa mga lalaki. Bukod kasi roon sa pangaaswang sa kanya, ay sinabi rin noong nagtatawas na maraming ang nayayamot sa kanya dahil sa ganoong ugali niya. Yun namang mamasa-masa sa pader. Nagmantsa yun na parang natuyong dugo. Nakakatakot dahil may hinala kami na laway yun ng aswang. Pininturahan na lang yun para mawala yung bakas. Isa itong karanasan ko na talagang hanggang ngayon kapag naaalala ko ay kinikilabutan ako, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Alma. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang kwentong katatakutan na naranasan namin ng mga anak ko doon sa inupahan namin habang nasa abroad pa ang kanilang ama. 10 taon pa lang ang panganay namin noon at 7 taon ang bunso. Accessible sa lahat at hindi rin naman malayo sa iba pang pangangailangan kagaya ng police station at bumbero. Maganda talaga yung lokasyon noong bahay. Isa pa, hindi rin pakalat-kalat ang mga kapitbahay sa kalye. Walang mga nagtatambayan sa tindahan kaya siguradong ligtas sa tsismis. 3 buwan pagkalipat namin doon ay tsaka naman natanggap sa inaplayan niyang trabaho sa UK yung mister ko. Sa madaling salita nga ay kaming 3 mag-iina ang natira sa bahay. Pero dahil alam nga namin na tahimik naman sa community at malapit sa pulis ay hindi naman kami nag-alala. Gayon pa man ay bumili kami ng 2 tuta na German Shepherd para may kasama pa rin kami at proteksyon na rin. Okay naman yung mga unang buwan na wala si Habi. Laking tulong ng Facebook dahil nakakausap pa rin namin ng mga bata ang tatay nila araw-araw kahit video call lang. Nakikita rin ni Habi ang mga aso at tuwang-tuwa siya dahil kahit 8 months pa lang ang mga yon ay para ng mga full grown dahil malalaki talaga. Kasabay ng paglaki ng mga aso ay kapansin-pansin na parang hindi na lang kaming mag-iina at mga alaga namin ang nasa bahay. May ingay talaga yung mga alaga namin na sina Zeus at Hades. Palatahol sila kahit naglalaro lang sila ng mga bata. Mabuti nga at hindi nagrereklamo yung mga kapitbahay. Yung mga tahol nilang yun dahil nakasanayan na nga namin, kadalasan ay hindi na namin pinapansin. Akala kasi namin ay naglalaro lang sila kaya sinasaway na lang namin kapag maingay. Isang araw na nasa school yung mga bata ay eto na naman yung magkapatid na aso. Ang iingay na naman. Sinaway ko sila at nilapitan. Nakatingin sila roon sa may dining table namin at para talagang may kung sino o ano na tinatahulan. Akala ko may pusa na nakapasok kaya bubugawin ko sana. Pero Sir Neb, natigilan ako dahil may narinig akong mga yabag na parang nagmamadali at kumakalabsaw. Yun bang kapag tumatakbo sa tubig? Kinilabutan na lang ako nang mapansin kong basa nga yung sahig papunta sa pinto sa likod. Tapos ay tumakbo pa itong mga aso palapit sa pinto na parang may hinabol at doon nagtatahol. Pinalampas ko yung pangyayaring yon kahit na natakot ako. Isang araw na naman, ako lang uli ang nasa bahay. Naghahanda ako ng merienda ng mga bata dahil paparating na sila galing sa school. Yung 2 aso naman ay nasa terrace at naglalaro. Tahimik na tahimik ang bahay maliban sa paminsan-minsang tahol noong 2. Bigla na lang akong nakaramdam ng kilabot at yung pakiramdam na may tao sa likod ko. Kasabay noon ay nakarinig ako ng mga pagpatak ng tubig. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at natakot akong lumingon para alamin kung ano o sino ang nasa likuran ko.
Sir Neb, biglang nagtakbuhan yung mga aso papasok sa kusina at nagtatahol. Halos madulas pa sila sa pagpreno dahil bigla silang lumiko palabas sa backdoor. Nung lumingon ako ay basa na naman yung sahig. Ilang talampakan lang ang layo sa akin. Nagtaasan lalo yung mga balahibo ko dahil doon. Sa pagtatanong-tanong sa mga kapitbahay ay nalaman kong dati pala ay may ilog sa likod ng bahay namin. Nawala lang daw yon dahil sa dami ng bahay na naitayo sa lugar namin. Parang nabarahan yung source. Sa palagay ko ay doon sa ilog na yon nanggagaling yung kung anumang nilalang na pumapasok sa bahay. Mabuti na lang talaga at naitataboy yon ng mga aso at hindi nakikita o nararamdaman ng mga bata. Hindi ko na rin kinwento sa mga anak namin ang tungkol doon. Sa halip ay nagpausok na lang ako para maitaboy yon kahit papano. Kinwento ko ang tungkol doon sa asawa ko at talagang natakot ako sa sinabi niya. Ayaw lang daw niya akong takutin at yung mga bata. Pero minsan daw sa video call namin ay may nakita siyang imahe na parang mahamog sa bandang gilid ng screen. Itatanong na raw sana niya sa akin kung okay pa yung laptop ko nung makita niyang may maputlang muka yung hamog na bigla rin naman daw nawala. Ilang beses pang nagtahulan yung mga aso sa kusina at may naiwang bakas ng tubig sa sahig. Pero maliban doon, Sir Neb, ay hindi naman kami nasaktan na mag-ina. Kaya nasanay na lang ako sa presensya ng nilalang na yon. Hindi ko kasi talaga pinaalam yun sa mga bata. Nalaman na lang nila noong lumipat na kami sa nabiling bahay ng tatay nila makaraan ang 4 na taon. Magandang araw po, Sir Neb, at sa mga sumusubaybay sa channel mo. Ako po si Lita. Kung tawagin sa aming lugar ay Sister Lita dahil bahagi po ako ng isang aktibong relihiyon at simbahan dito. Hindi ko po alam, Sir Neb, kung pwedeng banggitin sa mga ganitong pagpapadala ng kwento ang relihiyon ko. Pero wag na lang po. Ang karanasan ko namang ito ay iikot lang sa isang kakatuwang pangyayari noong minsang dumayo kami sa isang isla. Bale, naimbitahan po kami doon ng isang pastor para mangaral din sa nasasakupan nila. Siyam po kami sa grupo na bukod sa pangangaral ng salita ng Diyos ay may konting tulong na pagkain din na ipamamahagi sa mga nakatira sa isla. Madaling araw kaming umalis sa amin pero 6:00 na ng gabi nang makarating kami sa isla. Medyo malayo pa sa Pampang ang bangkang sinasakyan namin ay natanaw na namin ang isang matandang lalaki na sa tingin namin ay ang pastor na susundo sa amin. Kumaway ako para ipaalam na kami na ang hinihintay niya, ang sakay ng bangkang papalapit sa Pampang. Kumaway din siya kaya nasiguro naming siya na nga ang sundo naming pastor. Yung susundo po kasi sa aming pastor ay hindi talaga namin kilala sa itsura. Sa pangalan lang. Bali ang kausap talaga niya ay ang pastor na may hawak sa amin. Hindi ito nakasama kasi nagkasakit kaya kami na lang ang pinapunta. Noong makababa na kami sa bangka, nginitian kami at tinanguan ng matandang lalaki. Kinausap siya ng mga kasama ko pero hindi siya sumasagot. Basta lumakad lang siya sa unahan namin at sinundan lang namin siya. Nagtataka kami at nagkakatinginan na magkakasama kasi hindi namin inaasahan na sobrang tahimik niya. Hindi naman kami in-inform na pipi siya kung sakali man nga na pipi siya. Pero hindi naman siya sumasagot kaya hindi na lang din namin kinausap. Binulong ko sa mga kasama ko na sigurado namang may daratnan pa kaming ibang tao sa simbahan doon kaya yun na lang ang kausapin namin. Inisip din namin na baka naman hindi pastor ang sumundo sa amin kundi napag-utusan lang. Yung isang kasama ko natakot kasi baka masamang loob lang daw ito at kung saan kami dalhin. Parang gusto na nga naming umatras. Kaya lang natanaw na namin yung simbahan kaya natiyak namin na tama ang direksyong tinuro niya. Nung makarating na kami sa simbahan
ay sinalubong agad kami ng isa pang matandang lalaki at panayhingi nito ng pasensya. Sabi pasensya na raw at hindi niya kami nasundo agad. Buti na lang daw at natuntun namin ang simbahan. Halos sabay-sabay kaming napalingon sa naghatid sa amin para sabihin sanang hinatid naman kami doon ng inutusan niya. Pero Sir Neb, wala na yung lalaki. Lakas loob ko pa ring sinabi na meron naman siyang inutusan na magsundo kaya maayos kaming nakarating doon. Natigilan yung pastor. Wala naman daw siyang inutusan para sunduin kami. Nagsimula na kaming kabahan. Dinescribe namin sa kanya yung itsura ng lalaki na nag-abang sa amin pagbaba pa lang ng bangka. Dali-dali kaming pinapasok ng pastor sa simbahan na yon at kinuha ang isang nakatagong album sa drawer ng table niya. Pinakita niya ang larawan ng mga naging pastor sa islang yon at tinanong kami kung isa ba sa mga yon ang sumundo sa amin. Nakita ko naman agad yung larawan ng lalaki at agad kong tinuro. Sabi ko, siya po yung sumundo sa amin at naghatid sa simbahan. Napalunok yung pastor, sabay hindi na niya binanggit ang tungkol doon sa nagsundo sa amin. Nag-focus na lang ang usapan namin tungkol sa misyon namin sa islang yon at yung pagbibigay ng tulong sa mga residente. Umalis kami sa islang yon nang walang binabanggit ang pastor tungkol sa misteryosong lalaki na sumundo sa amin. Pero lahat kami ng mga kasama ko nung araw na yon ay naniniwala na hindi na nabibilang sa mga nabubuhay ang lalaking sumundo sa amin. Ang pangalan ko po ay AJ. Karanasan namin ito ng pinsan kong si Daniel at barkada niyang itago na lang natin sa pangalang Eman. Minsan kasi ay napadalaw kami sa probinsya ni Eman. Hindi ko na lang babanggitin yung probinsya ni Eman kasi malapit lang yon sa Maynila. Nagkayayaan lang yata kaming bumiyahe noon dahil sa bagong kotse ni Daniel. Road trip ika nga. Tapos along the way ay nagsuggest si Eman na pumunta nga raw kami sa probinsya nila. E di sige, go si Daniel kasi may beaches din doon sa lugar ni Eman. Inabot kami ng 2:00 ng madaling araw sa biyahe. Hindi naman liblib yung lugar na napuntahan namin noong makaramdam kami pare-pareho ng antok. Maghahanap pa sana kami ng hotel na matutuluyan. Kaso na-realize namin na wala pala kaming dalang malaking pera. Sabi ni Eman, dumiretso na raw kami sa kanila. Kaso talagang antok na antok kami bigla. Medyo malayo pa raw yung bahay ng pamilya ni Eman. Kaya nag-decide kami na mag-park na lang sa isang tabi at magpahinga kahit saglit. Kahit hanggang pagsikat lang ng araw. E di yun nga ang ginawa namin. Natulog kami sa kotse. Sumisikat na yung araw nung maalimpungatan kami dahil sa mga katok sa bintana. Hindi tinted yung salamin kaya kita kami noong isang manang sa labas. Hindi naman nakakatakot yung itsura noong manang. Maiksing-maiksi yung buhok niya. May hawak na walis tingting at nakasuot ng terno na short sleeves at short. Yung bulaklakin at malambot ang tela na karaniwang sinusuot ng mga nanay. Since mukhang harmless yung matanda, hindi talaga kami nag-isip ng masama nang magsibaba kami ng kotse. Humingi pa nga ng pasensya si Eman kasi nasa bakuran pala kami ni Manang. Wala kasing gate yung property nila kaya napagkamalan naming bakanting lote lang. Hindi namin napansin yung bahay niya kasi mababa lang at napapalibutan ng halaman. Pinapasok kami ni Manang para mag-almusal daw. Nahiya naman kami kasi nakaistorbo kami kaya tinanggihan na namin. Kaso Sir Neb, mapilit si Manang. Kahit man lang daw magkape kami bago umalis. Nakakahiya naman kung tatanggi pa kami. Kaya pinaunlakan na namin siya. Long story short Sir Neb, na-ospital kaming 3 dahil sa sobrang pananakit ng ulo at tiyan. Nakarating pa naman kami kina Eman bago kami magsisuka at nawalan ng malay. Sa ospital ay sinabing food poisoning ang nangyari sa amin.
Since yung kapilang ni Manang ang laman ng tiyan namin noon, edi siya yung prime suspect. Actually hindi nga namin naubos yung kape kasi kahit black coffee siya ay malapot yung pagkaka-liquid niya at kakaiba yung pait. Parang lasang gamot nga. Ito ngayon ang nakakapagtaka, Sir Neb. Sinabihan kami ng mga pulis doon sa bayan ni Manang na kalimutan na lang ang nangyari at magpasalamat na buhay pa kaming tatlo. Galit na galit ngayon yung lolo ni Eman kaya nagpumilit talaga siya na mapuntahan man lang yung bahay ni Manang. Kung hindi raw kami sasamahan ng mga pulis ay magrereklamo siya sa gobernador na kamag-anak daw ng kumpare niya. Nagturuan pa talaga yung mga pulis kung sino ang sasama sa amin. Noong nagbabiyahe na kami, nakakaloko yung ngiti ng 4 na pulis na kasama namin. Tapos sabi sila ng sabi na 100% sure sila na hindi namin maitutuloy ang kaso kay Manang. Sir Neb, tama sila. Pagdating kasi namin sa bahay ni Manang ay parang inaasahan na nila kami. Nila dahil napakaraming tao sa bahay niya. Hanggang sa kalsada parang may nag-aabang. Huminto yung police mobile ilang metro mula roon sa mga taong nakaharang sa kalsada. Tapos isa sa mga pulis ang nagsabing, "Tignan nyo yung mga kamay nila." Nangilabot na kami noon. Ang hahaba kasi ng mga daliri noong mga tao. Tapos maiitim ang mahahaba rin nilang mga kuko. Noong bumuelta pabalik yung mobile ay hindi naman nila kami hinabol. Hindi na kumontra ang lolo ni Eman. Tanong siya ng tanong doon sa mga pulis kung anong klaseng nilalang yung mga nakaabang sa amin. Sabi nila, hindi raw sila sigurado kung aswang o mangkukulam yung mga yun. Basta ang sigurado, hindi sila nakikialam sa business ng mga yun. Dahil sino mang makialam ay hindi na natatagpuan. Ang nangyari daw sa amin ay panlalason. May likidong hinalo sa inumin namin para mapatay kami. Mabuti na lang daw at hindi kami napuruhan dahil talagang walang hustisyang maibibigay sa pagkamatay namin kung nagkataon. Mukhang na-offend si Manang sa pagpark namin sa bakuran niya at pinlastik lang kami para malason kami. Gulat na gulat yung mga kamag-anak ni Eman kasi sa tinagal-tagal na raw nila sa probinsyang yon ay noon lang nila nalaman na meron pala nung mga nilalang na kagaya ni Manang. Nakakatakot lalo kasi wala silang ideya na may mga ganoon sa paligid nila. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, Sir Neb. Ako po si Damian ng Caloocan. May karanasan po ang pamilya namin na hindi namin makayang ipaliwanag, kaya isishare ko na lang po sa inyo. May kinalaman po ang kwento sa isang pastor na nagkagusto sa kapatid kong babae. Kay Mika na nung mangyari yon ay 18 years old pa lang. Yung pastor naman po, wag na lang natin banggitin ang pangalan. Nasa 50 na siya nun. May 3 anak at hiwalay sa asawa. Bagong lipat lang kami sa lugar na yon. Tapos yung pastor po ay kapitbahay namin. Inanyayahan niya kami na sumapi sa relihiyon niya. Katoliko po talaga kami. Hindi po kami nagbago ng relihiyon. Pero tinanggap namin yung pakikipagkaibigan ng pastor. Naging mabuti po siya sa amin, lalo na sa kapatid kong si Mika. Lagi niya itong binibigyan ng kung ano-anong regalo. At kapansin-pansin ang sobrang atensyon na binibigay niya rito. Pero si Papa, Sir Neb, nakakahalata na. Kaya sinabihan niya si Mika na iwasan si pastor. Baka raw kasi nagugustuhan siya nito. Masyado raw malayo ang agwat ng edad nila. At isa pa ay hindi pa namin lubos na kilala yung pagkatao ng pastor kahit mabait ito sa pakikiharap sa amin. Sinunod naman ni Mika ang papa ko. Nagkaroon pa nga siya ng boyfriend. Pero simula nang iwasan niya yung pastor at tanggihan ng mga binibigay nito ay nagsimulang magkasakit si Mika. Tulala na parang wala sa sarili si Mika. Tapos bigla na lang magsisisigaw sa sakit. Awang-awa kami sa kanya.
Wala kaming pruweba, pero may hinala sina mama at papa na may kinalaman si Pastor sa nangyayari kay Mika. Pinaalbularyo namin yung kapatid ko kasi hindi na kontento yung mga magulang ko sa resulta ng pagpapacheck up ni Mika sa doktor. Ayon sa albularyo, may gumagawa nga ng pangungulam kay Mika. Hindi nakapagpigil ang papa ko. Pinuntahan niya si Pastor at kinausap. Binalaan din niya ito na kung lumala pa ang nangyayari sa kapatid ko ay sila ang magtutuos. Tigas na tumanggi naman si Pastor dahil hindi raw niya magagawa ang mga ganoong bagay. Alagad daw siya ng Diyos at ang tanging misyon niya ay ipakalat ang mabuting gawa. Hindi naniwala si Papa. Patuloy na ginamot ng albularyo si Mika at nangako itong pananagutin niya ang may sala. Bumilang din ang buwan bago tuluyang gumaling ang kapatid ko. Hindi na namin inasahan yung sinabi ng albularyo na pananagutin niya yung may sala. Ang importante ay magaling na si Mika. Makalipas lang ang mahigit isang buwan, nabalitaan namin na si Pastor ay binawian ng buhay dahil daw sa kulam. Nagulat kaming mag-anak dahil yung binibintang namin sa kanya ay siya rin palang mangyayari sa kanya. Akala ko, Sir Neb, ay tapos na ang kwentong yon. Pero si Mika, halos gabi-gabi raw niyang napapanaginipan si Pastor. Takot na takot siya dahil hinahabol daw siya nito sa panaginip. At isang gabi ay nakita pa niya itong nakatayo sa pintuan ng kwarto niya. Sigurado raw siya na hindi na yun panaginip lang. Takot na takot ang kapatid ko. Hindi na siya makatulog mag-isa. Lagi siyang nasa gitna ni na mama at papa. Minsan naman sinasamahan ko sa kwarto niya, kaya binalik siya ni papa sa albularyo. Noon namin nalaman na binalik pala ng albularyo ang kulam sa gumawa kay Mika. Pero hindi raw alam ng albularyo kung sino ang nabalikan nito. Nung nalaman ng albularyo ang nangyari kay Pastor, ay kumbinsido siya na ito nga ang may gawa ng kulam sa kapatid ko. Ilang buwang gamutan na naman bago muling nakarecover si Mika mula sa masamang panaginip at pagkakita niya sa multo ni Pastor. Minsan, Sir Neb, nakukonsensya rin kami sa nangyari. Hindi naman kasi namin akalain na buhay ni Pastor ang magiging kapalit sa nangyari kay Mika. Iyon ay kung si Pastor talaga ang may gawa nun sa kanya. Magandang gabi sa inyo, Boss Neb. Pangatlong beses na akong nag-send ng true story sa inyo. Sana masama ito. Tawagin niyo po akong Bernie. Yung dalawang nauna kong story na sinend sa inyo ay mga karanasan ko. Ito naman ay karanasan ng Tito Anding ko. Si Tito Anding, noong kabataan niya daw ay sobrang pasaway. Kahit sina lolo at mama, sinasabi na sakit talaga ng ulo si Tito. Isa sa katibayan ng pagiging pasaway ni Tito ay yung pagsali niya sa dalawang sikat na gang dito sa lugar namin noon. Dumaan siya sa initiation na pampapadel sa parehong gang. Sira ulo talaga. Kamuntik na siyang mapatay noong mga sinalihan niyang gang. Mabuti na lang at hindi naman malakihan yung mga yon, kaya hindi rin nagtagal. Pero hindi talaga tungkol dyan ang kwento ko. Nabanggit ko lang bilang patunay na kung ano ang matripan niyang gawin ay gagawin niya kahit na napakadelikado. Yung pagsali ni Tito Anding sa dalawang gang ang dahilan kung bakit dinala siya ni na Lolo sa probinsya. Pinatira muna siya sa bahay ng kapatid ni Lolo na si Lolo Myong. Ayaw pa nga raw pumayag ni Lolo Myong na manatili sa kanya si Tito kasi alam ngang matigas ang ulo. Baka raw doon naman sa kanila gumawa ng kalokohan. Pero bandang huli naman ay napapayag din si Lolo Myong. Hindi raw nagkikigibo si Tito noong naroon siya sa probinsya kasi bored na bored siya. Wala raw kasing kuryente sa bahay ni Lolo Myong. Literal na sa bundok ito nakatira kahit na may bahay naman sa kapatagan.
kahit man lang daw sa kapatagan ay gugustuhin na ni Tito. Pero bilang parusa nga ay sa bundok sila nanirahan. Nawala lang daw ang boredom ni Tito nang malaman niya sa pinsan niyang anak ni Lolo Myong na may aswang na nakatira sa bundok. Matandang babae raw na maraming tanim na puno ng nyog dahil yon ang ginagawang langis. Ewan daw ni Tito kung anong butete ang nanirahan sa bungo niya nung time na yon dahil naisipan niyang nakawan ng langis yung matandang aswang. Nag-abang daw si Tito sa tapat ng bahay noong matanda. Nagtatago siya sa likod ng damuhan hanggang sa noong gumabi na ay nakita niya raw itong lumabas ng bahay na may dalang bote. Noong pumasok yung matanda sa kadawagan ay binirahan na ni Tito ng takbo papasok sa bahay nito. Hilong-hilo raw siya sa amoy noong kubo. Amoy nabubulok at amoy amag daw. Para siyang mawawalan ng malay kaya nagmamadali siyang dumampot ng isang bote ng gin na may lamang maitim na likido. Isa lang daw yon sa pagkarami-raming bote sa loob ng bahay kaya inakala ni Tito na hindi na mapapansin ng matanda na nawala ang isa. Pagka-uwi raw ay nagsalin si Tito Anding ng laman ng bote sa isang baso. Napakabaho raw ng amoy. Tapos may mga ugat-ugat at kung ano-anong malambot na laman na amoy ding bulok. Kinilabutan daw si Tito dahil sa hula niya ay bulok na karne ang nakahalo roon sa langis. Sa sobrang baho raw noon ay nagising sina Lolo Myong at yung pinsan niya. Nung makita ni Lolo Myong yung langis ay halos ihagis daw siya nito palabas ng bahay. Kaso pagbukas ni Lolo Myong ng pinto ay naroon sa labas yung matandang babae na may-ari ng langis. Hubot-hubad daw yon at nanlalagkit ang katawan. Gulo-gulo ang buhok at umuungol na parang hayop. Iniunat daw agad noon ang kamay niya. Baliko yung mga daliri at parang naninigas. Sabay sabing ibigay sa kanya ang langis niya. Noon daw nakaramdam ng grabing takot si Tito. Nanginginig yung buong katawan niya sa takot. Tapos pinagtutulakan pa siya ni Lolo Myong na ibalik yung langis. Yung bote at baso raw ang binigay ni Tito. Tapos nagtago na sa likod ni Lolo. Pagkabigay raw nung langis ay kumaripas ng takbo yung matanda. Si Lolo Myong naman ay pinaimpake agad ang gamit nilang lahat at kahit 10 oras ng gabi ay bumaba sila sa kapatagan. Galit na galit daw si Lolo Myong kay Tito Anding hanggang ngayon. Yung anak daw kasi nito na kasama sa bundok ay nagkaroon ng trauma sa matatandang babae na ang tagal bago nawala. Sinisisi rin ni Lolo Myong si Lolo dahil ayaw nga nitong patirahin sa kanya si Tito Anding pero nagpumilit sila. Gumawa nga lang daw talaga ng gulo si Tito. Pagbalik ni Tito Anding kina Lolo ay para na siyang maamong tupa. Lagi raw ligo ng ligo si Tito noon. Hindi raw kasi mawala-wala sa pang-amoy niya yung langis ng matanda. Dahil doon ay natakot na siyang lumabas tuwing gabi dahil baka raw sinundan siya noon. Katagalan ay nakasanayan na rin daw ni Tito na hindi gumala at nagpakatino na. Langis lang pala ng aswang ang makakapagpatino sa kanya.